Sapat na ba ang iisang asawa? Wala ka bang balak dumagdag? Kaya mo ba kung sakaling dadagdag ka? Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yan po ang paksa natin sa videong ito, kung saan nabanggit ng ating mga ulama na ang pag-aasawa ng lalaki sa iisang babae ay may kabutihan na napapaloob dito. Bishart, sa isang kondisyon, ay yahsula biha li'afafu wa qat'un nadhri ila al-ajnabiyat. May sapat at ganap na kalinisang puri sa isang lalaki dahil sa babaeng ito, na kung saan ay hindi na niya kailangan pang tumingin at lumingon sa mga kababaihan. Okay? So kung yung hinahanap mong kalinisang puri bilang lalaki at nahanap mo na ito sa iisang asawa, mas mabuti na manatili ka sa iisang asawa. Okay? Dahil kadalasan yung mga taong mga lalaking nagpaparami ng asawa, pag nangyayari yung gulo o di kaya yung mga problema, kadalasan sumusuko at sumusurindir din ang lalaki dahil sa rami at dami at bigat ng kaniyang problema. At nagiging dahilan din ito minsan ng mga iba't ibang pagsubok sa kaniyang buhay. Kaya kung sapat na ang iyong asawa sa kalinisang puri na natagpuan mo sa kanya, panatag ang iyong kalooban, ang iyong isipan, at hindi mo na kailangan pang lumingon sa ibang mga kababaihan, mas mainam na manatili ka rito. Pero sunna din, yustahabbu ziyadatu ala al-wahida bishurutin arba'a. Sunna din na dumagdag ka ng higit sa isa, pero may apat na kondisyon. May apat na kondisyon. Okay? Unang kondisyon, awwaluha, alla yahsul al-i'afafu al-kamilu biz-zawjati al-wahida. Hindi mo natagpuan ang ganap na kalinisang puri sa isang babae. Ang ibig sabihin nun, ang ibig sabihin ng i'afaf ay parang hindi sapat ang iyong asawa sa pagnanasang meron ka. Kung pagkain ay hindi ka mabusog. So dito, mas mainam na makadagdag ka ng asawa kaysa sa makagawa ka ng zina. Tayyib, yan yung unang kondisyon. Pangalawang kondisyon ay yakuna qadiran ala al-infaqi ala hadha at-ta'addud. Dapat bilang lalaki na may planong magdagdag ng asawa, dapat alam mo sa sarili mo na kaya mong tustusan, gastusan, kaya mong gumastos sa kanila ng mga asawa mo. Okay? Hindi mo mapakain yung una mong asawa tapos magdadagdag ka pa ng pangalawang asawa. Hindi yun ganun. Okay? So kailangan alam mo sa sarili mo na kaya mo silang pakainin, kaya mong ibigay sa kanila ang kanilang mga karapatan. Thalithuha, pangatlong kondisyon ay ya'lama o yaghlib ala dhannihi annahu sayadilu bainahun. Dapat panatag ka at sigurado ka na magiging pantay-pantay ka sa iyong mga asawa at hindi ka natatakot sa bagay na ito. Dahil panatag ka at sigurado kang insyaAllah subhanahu wa ta'ala magiging pantay-pantay ka sa kanila. Okay? Yan yung pangatlong kondisyon. Pang-apat na kondisyon, an takuna nafsuhu tatuqu ila dhalika at-ta'addud. Dapat ikaw mismo yung may kagustuhan na dumagdag ng asawa. Okay? Yung sarili mo mismo yung may gusto na dumagdag ng asawa. Hindi dahil inutusan ka ng iyong misis at nagdagdag ka naman. Hindi ganon. Dapat ikaw mismo yung may interest sa pagdagdag mo ng asawa. Ikaw mismo yung may gusto na dumagdag ka ng asawa. Dahil karamihan, pag hindi interest ng lalaki at hindi gusto ng lalaki, napapabayaan din yung babae, yung pangalawang babaeng pakakasalan mo. So sa apat na kondisyong ito, pag nasa sayo ito, hindi sapat ang una mong asawa, okay? O di kaya ay kayang-kaya mong gastusan sila, yun yung pangalawa. Pangatlo, kaya mong maging pantay-pantay sa kanila. Pang-apat, ikaw yung may gusto nito. Inshallah subhanahu wa ta'ala, maaari ka nang dumagdag ng iyong asawa. Pero dapat mong
ihanda ang iyong sarili sa matinding pagsubok at pagsasabar. Okay? At dapat mong isipin na ang gagawin mo ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan pangangalagaan mo ang mga kababaihan. Hindi lang yung sariling kagustuhan mo yung iniisip mo. Okay? Dahil ito ay isang uri na pagsamba na dapat ay maging para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum.